Simula nang magkaroon kami ng panganay ng aking mister na itago na lang natin sa pangalang Dado, ay malaki na ang kanyang ipinagbago. Bukod sa madalas ay wala siyang trabaho, ay palagi na ring mainiti ng kanyang ulo at madalas siyang umuwi ng bahay 10 oras ng gabi at nakainom. Ang matindi, noong siya'y nanliligaw pa lamang sa akin, halos lahat na yata ng magagandang pangako ay narinig ko mula sa kanya. Sariling bahay, magandang buhay, at magandang kinabukasan para sa aming magiging mga anak. Pero noon ngang magkaroon kami ng panganay, ang lahat ng kanyang mga sinabi at naipangako ay para bang sa bingi niya sinabi. Hindi kami nagkaroon ng sariling bahay, laging kapos sa pera, at hanggang ngayon ay sabit pa rin kami sa pamamahay ng aking yumaong lolo at lola, at kapisan kami ng isa sa aking mga tiyo na walang asawa. Ang kagipitan kong iyon sa buhay at kawalan ng pag-asang kami makaaahon pa sa hirap ay alam ng aking kumpare na itago na lang natin sa pangalang Jason, naninong ng aming panganay. Lahat ng aking problema alam ni Jason, at siya ang madalas ay aking malapitan kapag kailangan ko ng pera, at ang bagay na iyon ay inililihim namin kay Dado. Ang pagiging malapit kong iyon sa aking kumparing Jason ay naghatid sa amin sa sitwasyong hindi dapat malaman ni Dado na aking asawa. Dahil sa tuwing ako'y mangangailangan ng aming panggastos ay ipapasok. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lara, 32 years old, kasal, sa isang lalaki na inakala kong pag-asa at mag-aahon sa akin sa kahirapan, si Dado. Simula noong kami ay magdesisyong magpakasal, ay nagbunga na ng dalawa ang aming pagmamahalan kuno na ang bunso namin ngayon ay hindi ko pa sigurado kung sino ang tunay na ama. Na dahilan kung bakit nais kong magkwento, magbahagi ng aking pakikipagsapalaran sa buhay bilang isang ina. At hindi ko alam kung ano ang inyong magiging komento matapos ninyong marinig ang aking kwento. Pero isa lang ang masasabi ko tungkol diyan. Maaaring sa mga makakarinig at makakabasa ng aking kwento ay hati ang inyong magiging opinyon. Lumaki ako sa poder ng aking yumaong lola na itago na lang natin sa pangalang Lola Ana, na siya ring tahanan kung saan kami ng aking pamilya ngayon ay nakasabit. Kahit ang totoo ay abot tanaw lamang naman ang bahay ng aking mga magulang. Hindi ko alam kung paano at saan ako nagsimula sa kung paano ako nasanay na matulog sa bahay ng lola. Basta ang alam ko, noong ako'y magkaisip, nandoon ako at wala na ang lolo. Lumaki akong si Lola at ang isa sa aking tiyo na itago na lang natin sa pangalang Larry ang siyang aking kasama, na para bang ang bahay ng aking mga magulang at mga kapatid ay kapitbahay lamang. Lumaki rin akong hindi close sa aking mga kapatid, lalo't higit sa aming panganay na isang lalaki. 7 kaming magkakapatid at ako ang sumunod sa panganay, 5 kaming babae at 2 lalaki. Lola ko ang nagpapaaral sa akin noong elementary. Dahil that time naman ay malakas pa ang lola, pero hindi ko alam kung saan siya nakuha ng pera. Mahigpit ang lola, pero aking kinasanayan, kaya marahil kahit abot tanaw lamang ang bahay ng aking mga magulang ay hindi ko nagawang iwan ang lola. Siguro dahil doon sa bahay ng lola, nag-iisa akong bata at nasa akin ang kanilang atensyon at ako ang kanilang laging priority. Ang tiyo ko naman na amin din kasama ng lola, hindi na nag-asawa at ang kanyang pinagkakakitaan ay ang isang tindahan sa harap ng bahay na madalas din ay aking tambayan kapag wala akong ginagawa. Noong mag-aral ako ng elementary, ang lahat ng aking naging gamit provide ng lola, at kung minsan nag-aabot ng baon ng tiyo Larry. Kumbaga, paldo si Ineng sa puder ng aking tiyo at lola. Noong una ay nagagawa pang maghatid sundo sa akin ng lola.
Pero dahil may kalayuan ang school at siya'y mayroon na rin kaedaran, ang ending ay ang tiyo ang siyang aking naging tagapag-alaga. Nakatapos ako ng elementary na ni Kapiranggot ay wala akong masamang naranasan sa puder ng aking tiyo Larry at ng lola Ana. Noong magsimula akong mag-aral ng high school, halos lahat ng gastos sagot pa rin ng lola. Pero dahil hindi na ako bata at alam ng aking magulang na hindi ako responsibilidad ng mga lola, ay naging madalas ang kanilang pag-aabot sa akin ng pera na isa pa rin namang kapos na kapos din sa dami. Noong ako'y high school, naging madalas na rin ang pagpunta ko sa bahay ng aking mga magulang. Matanda na kasi ang lola at kung minsan ay boring ng kasama. Tapos wala na akong ibang narinig kundi puro pangaral na ganito at ganoon. Na ang tiyo Larry naman, bagamat walang asawa, kung minsan ay para bang nagmumurang kamatis ang ugali. At may pagkakataon na hirap na rin akong siya'y unawain. Yun nga lang, sa oras na malaman ng lola na ako'y wala sa bahay, hindi magtatagal papalahaw na iyon at ako'y pinauuwi na. Sa madalas kong pagliba ng bahay ay dahan-dahan ko ring nakakasundo ang mga kapatid kong babae. At ang mga laro na hindi namin dati nagagawa ay nagagawa na namin bilang banding naming magkakapatid. Second year high school pa lamang, dahil wala nang nagsundo sa akin sa school, ay nagkaroon na ako ng boyfriend. Ito rin ang taon kung kailan naramdaman ko na ang hirap ng pagiging estudyante kapag budgeted ang allowance. Bagamat nag-aabot ang aking mga magulang, pero madalang dahil kumpara kina lola, tiyo Larry na nag-aabot sa akin, ay 6 ang ginagastusan ng aking magulang. Na si tatay lamang naman ang siyang kumikita sa aking mga magulang. At ang inay naman nakatutok ng pagpapalaki sa aking mga kapatid. Na kung minsan nga kapag walang-wala sila, ay sa akin pa nagtatanong ang mga kapatid ko kung meron daw ba akong baon. Mahirap dahil siguro naubos na rin ang ipon ng lola. At ang tiyo Larry naman umaasa lamang sa kakarampot na kita ng tindahan, tapos may gastusin pa sa bahay. Third year high school ako noong maisip kong huminto ng pag-aaral. Pero katakot-takot na sermon ang inabot ko mula sa mga taong nakatingin sa akin. At sinabi pang mas maaluwan pang araw ang buhay namin kaysa nung sila pa ang nag-aaral. Napagkumpara pa nga. Hanggang sa ayon, nakuha sa tiyaga at nakatapos ako ng high school na may halong pangangamote. Pagka-graduate ko ng high school, wala nang ibang paraan kundi ang huminto at huwag nang ipagpatuloy ang college. Matagal din akong natambay sa bahay, paroon at parini sa bahay ni na lola at ng aking magulang. Boring na boring ako sa paikinig sa payo ng aking lola kapag nagbabantay sa tindahan. Doon naman sa bahay ng aking magulang, wala rin namang ibang gagawin. Hanggang sa isa sa aking kakilala ay nag-ayang maghanap raw kami ng trabaho noong mag-18 years old kami. Dahil pareho kaming walang budget, palengke ang una naming sinuyod. Marami kaming nakita na nangangailangan ng helper, pero karamihan ay sa isdaan at karnihan. Pero hindi pa naman kami ganoon kadesperada para pasukin ang paglugar sa ganoong trabaho. Malinis at marangal pero literal na malansa. Ang aking kakilala na itago na lang natin sa pangalang Mary ay napasok sa isang bakery bilang tendera. Ako naman ay malaking tindahan ng samot-saring paninda na magagamit sa loob ng bahay. Ayos naman ang sahod at dahil iyon ang unang beses na nakaranas akong sumahod, malaking halaga na iyon ng pera para sa akin. Pakonti-konti ay nag-aabot ako ng pandagdag sa gastusin sa bahay. Masarap sa pakiramdam. Yun nga lang, talagang ang mga sinaunang matanda mahilig mangaral. Noong nagtatrabaho ako sa palengke, nakilala ko ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Gary. Gwapo siya at kahit meron akong height, ay di hamak na matangkad pa rin siya kesa sa akin. Mabilis na nahulog ang loob ko kay Gary.
At noong manligaw siya sa akin, sa magandang ugali at atensyon na inilaan niya sa akin, ay akin siyang sinagot. Maliban sa aking kakilala na si Mary, na tulad kong ang trabaho ay nasa palengke, ay wala namang miyembro ng aking pamilya ang madalas doon. Noong una ay tamang half day lamang ako kapag nag-aaya ng date si Gary. Pero sa pagtagal ng aming relasyon ay naging whole day na ang aking bawat pag-absent. Hindi nagtagal ay nakilala ng aking magulang si Gary, pero hindi ni Lola, dahil alam kong marami na naman akong maririnig sa kanya. Hindi nagtagal dahil sa madalas naming paglabas ni Gary at pagpunta namin sa kanilang bahay, nakilala ko ang kanyang mga magulang. Pero madalas namang walang tao at isa sa mga araw na iyon ang naging simula ng pagsuko ng aking hukbong sandatahan. Noong masimula namin ng kabulastugan na iyon, hindi na iyon nawawala sa menyu ng bawat naming pag-alis hanggang sa pakiramdam ko, iyon na lamang ang nagiging dahilan ng aming pagkikita. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero kahit alam kong ganoon na ang sitwasyon ng aming relasyon, ay tuloy pa rin ako. Na umabot pa sa pagkatanggal ko sa trabaho dahil mas inuuna kong puntahan si Gary. Nalaman ng aking magulang ang kahibangan na iyon at kinausap nila si Gary at sinabihang dahil hindi na namin maitatanggi ang something different, dapat ay makasal na kami. Nagkasundo ang bawat naming magulang, pero bago ang araw ng pamanhikan ay sinabihan ako ng dapat sana ay aking biyanan na mag-isip munang mabuti at kilalanin ko munang mabuti si Gary. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero ang dahilan ay mismong mga kapatid ko ang nakatuklas nang makasakay nila sa jeep si Gary at may kasama na ibang babae. Noong malaman ko iyon, katakot-takot na sermon ang inabot ko mula sa aking magulang. Nagpaka-TANJA daw ako sa ganoong klase ng lalaki. Maayos ang aking trabaho, pero nawala lang ng dahil sa ganoong klase ng lalaki. Mahirap pag-move on, pero dahil kailangan, aking pinagsikapan. Simula nang maging ganoon ang relasyon ko kay Gary, hindi ko alam kung paano ako magsisimula ng bagong kinabukasan, lalo't ang lahat na ibigay ko na. Tulad ng aking kakilala na si Mary, nakapagtrabaho ako sa isang bakery, pero nahihirapan ako dahil maaga ang aming pasok. Kilala pagdating sa pandesal ang bakery na iyon. Napagtiyagaan ko iyon at umabot ako doon ng mahigit 2 taon. At ang naging dahilan ng aking pag-alis doon, ang aking pagdadalang tao sa panganay namin ni Dado. Mahirap pero nakasanayan ko ang trabaho at dito na nga pumasok sa aking buhay si Dado na isang construction worker. Kasalukuyan akong tendera ng bakery at nasa 2 taon na rin akong single nang dumating sa aking buhay si Dado. Hindi pangit at hindi rin naman gwapo, pero ang sabi at naririnig ko ilan sa aking mga kapatid, dugyot daw. At sa bagay na iyon ay wala na akong pakialam. Noong aking makilala si Dado, maganda ang naging simula namin, kumbaga, smooth transaksyon sa pagbili niya ng pandesal tuwing umaga. Nagkaroon kami ng palitan ng contact number at lingid sa nalalaman ng karamihan, meron ng namumuong magandang ugnayan sa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano, pero nabuksan namin ang aking nakaraan at kung ano man raw ang aking nakaraan, dati pa yon. At hindi naman raw siya doon nakatingin, kundi sa aking pagkatao. Hinayaan kong ligawan ako ni Dado na maedad sa akin ng 10 taon, 29 ako at siya naman ay 39. Hanggang sa ayun nga at walang kalam-alam ang aking mga magulang, kapatid at kasama sa bakery na take na ang kanilang kasama. Noong nanliligaw pa lamang sa akin si Dado, marami siyang naipangako sa akin na ako'y paniwalang paniwala. Sa kabila na ang kanyang trabaho naman ay isang construction. Tulad ng sariling bahay, magandang pamumuhay,
at kinabukasan ng aming magiging anak. At sa amin raw na magkakapatid ay ipinangangako niyang ako ang magkakaroon ng pinakamagandang buhay. Noong makilala ng aking magulang si Dado, batid naming magkatipan na sa aming relasyon tutol ang aking mga magulang. Dahilan upang makaisip ng paraan si Dado upang sa huli wala na silang magawa. At ang kami nga ay bumuo ng panganay kahit wala pang basbas ng simbahan. Iyon ang ginawa namin at bago pa bumukol para kami ay maikasala, ipinagtapat na namin sa aming bawat magulang. Naikasal kami at dahil wala kaming sariling bahay, ay pag hindi sa bahay ng aking magulang sa aking biyanan. Noong una na nasa sinapupunan pa ang panganay namin, ayos lang at para bang everything is fine. Pero noong lumabas na ang aming panganay, ayun na. At dahil sa pagbabago ng ugali ni Dado, doon ko na nakitang ang kanyang mga nasabi at ipinangako noong siya nanliligaw pa sa akin ay malabo pa sa sabaw ng pusit na magkatotoo. 2 buwan ang panganay namin ni Dado nang bumitaw si Lola Ana. At dahil doon, kami ni Dado na bagong pamilya ang pumalit sa Lola. Lumala ang ugali ni Dado dahilan upang hindi siya makasundo ng Tiyo Larry. Bukod sa napakadalang, kung magkaroon ng trabaho, ay madalas pang uwi sa oras ng gabi at nakainom. Noong nagpabinyag kami sa aming panganay, doon pa ginanap sa aming mga biyanan. Sa bagay, sila naman ang gumastos, kung saan ay nakilala ko si Jason, na siyang isa sa naging ninong ng aming panganay. Dahil sa nangyaring pagbabago ni Dado, habang lumalaki ang anak namin, ay nawawalan naman ako ng pag-asang makamit ang kanyang mga naipangako noong siya'y nanliligaw pa lamang. Madalas na rin kaming mag-away at umabot na rin sa puntong hiwalayan. Kaya lang naaawa ako sa anak namin tuwing hahanapin si Dado. Maigi na lamang at to the support si Jason na isa sa aming kumpare at ninong ng aming panganay. Kay Jason ako na aming kumpare, madalas lumapit kapag talagang kami walang-wala. Hindi rin naman kasi ako ang unang lumapit sa kanya. Tulad kasi ng asawa ko nainom din si Jason. Pero hindi tulad ni Dado na suga pa. Nabatid niya ang aking sitwasyon at kusa siyang nag-abot ng tulong. Hanggang sa nakasanayan ko iyon at as in, ako'y nawalan na ng hiya at talagang kinapalan ko na ang aking muka. Dahil doon, na-comfort ako kay Jason at umabot kami sa puntong ang pagiging magkumpare namin ay bawal nang may makaalam. Noong minsan na magkaroon ng Christmas party ang aming barangay, pagdating sa raffle, si Jason na aking kumpare ang nanalo sa bunutan ng grand prize na isang brand new multicab na may kasamang isang kaban na bigas. Sa amin ay walang alinlangan niyang ibinigay ang isang kaban na bigas. Ang swerte na parang Jason sa bunutan. Ngayon, 2 na ang anak namin ni Dado at salamat sa kumpare namin.